Hindi sinasadyang natuklasan ng lalaki na ang biyenan niyang gulay na hindi bumabangon sa kama ay may tsinelas sa ilalim ng kama. Noong una, akala ng lalaki ay nag-iisip lang siya ng sobra. Pero habang kumakain, nakita na naman ng lalaki ang ashtray sa mesa. Pero simula nang magpakasal siya ay hindi na siya nanigarilyo. Bagaman ang paliwanag ng asawa ay tila walang kapintasan. Ngunit ang lalaki ay nanatiling nagdududa. Kaya't nagpasya siyang magpanggap na maglalakbay ng ilang araw at naglagay ng kamera sa bulwagan. Ngunit paglipas ng ilang araw, walang anino ng estranghero ang lumitaw sa bahay. Ikinagulat ito ng lalaki. Iniisip na nagkamali siya sa pagdududa sa asawa. Agad na humingi ng tawad ang lalaki sa kanyang asawa. Hindi inaasahan, natuklasan niya, ang biyenan niyang naparalisa ng ilang taon ay mas malaki pa ang muscle sa braso kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, isang hinala ang di maiwasang pumasok sa kanyang isip, at pagkatapos ay hiniling niyang magpakuha ng larawan ang buong pamilya. Nang dumating ang gabi, agad niyang pinasiyasat sa kanyang katulong ang biyenan. At tulad ng inaasahan, natuklasan ang biyenan pala ay ex-boyfriend ng asawa. Lumalabas na ang aking biyenan ay ex-boyfriend ng aking asawa. Ang tinatawag kong biyenan na si Wang Li, mula pagkabata ay isang walang alam na gago. Lumalabas na ang biyenan na tinutukoy ng asawa ay siya palang first love niya noong high school. Buong araw na umaasa sa pangingikil para suportahan ang nobya. Sa kanyang pangingikil ay dumating din si Uncle Hat. Noong siya ay sumakay sa kotse, nangako ang nobya na maghihintay siya sa pagbabalik ng lalaki. 10 taon ang lumipas sa isang iglap. Ngayon ay ang malaking araw ng lalaki at ng kanyang nobya. Kakakawala lang na ex-boyfriend ay hinanap ang babae. Sa pag-iisip na wala silang pera at hindi makagalaw, sa pamamagitan ng pagsasabwatan ng dalawang tao, naisip ng anak na babae na hayaan ang nobyo magpanggap bilang plantadong biyenan sa plano. Hindi nila akalain na aabot ng 5 taon ang pagpapanggap, at ang babae ay ginamit ang pera ng asawa upang maging tanyag na bituin sa kawanggawa. Hindi nila alam na ang pera ay hindi ginamit sa kawanggawa, kundi palihim na inipon ng babae. Tinaplano niyang pagtapos niyang maubos ang yaman ng asawa ay tataka sila ng kanyang kasintahan. Hanggang sa hindi sinasadyang nadiskubre ng lalaki ang kakaibang kilos ng biyenan. Saka lang siya natauhan kaya't naghanap siya ng pribadong detective upang humingi ng tulong. Ngunit hindi maintindihan ng detective na hawak ang mga ebidensyang ito ay pwede niyang palayasin ang asawa ng walang kahit ano. Subalit ang lalaki ay may nais na higit pa roon. Dahil itong dalawang taksil ay binalak na patayin siya mula sa simula. Pala kasi ang asawa niya matagal na siyang binigyan ng bote ng bitamina, sinabihan siyang uminom ng isa araw-araw. Hanggang sa nadiskubre niya ang sabwatan ilang araw na ang nakaraan. Nagpunta sa ospital para magpatingin at nalaman itong mga taon na siya'y umiinom ng gamot para sa mga nasa koma. Kapag lumipas ang oras, sa magaan, nagiging demensya. Sa mabigat, direktang ikamamatay. Ang detective na nakakaalam ng buong kwento ay saka lamang naintindihan ang kasamaan ng mag-asawa. Kaya't nais ng lalaki na ilantad ang asawa at bawiin ang lahat ng nararapat sa kanya. Kaya ginamit ng lalaki ang reputasyon ng asawa. Hayaan siyang bayaran ang lahat ng ito. Pinagplanuhan nilang mabuti ang dalawa. Ganito na lang ang transaksyon na ito. Tutulungan kita ng libre, parang pagtulong sa kapwa na lang. Kailangan kita para tulungan ako. Dalhin mo sila sa isang lugar. Saan ito dadalhin? Sa bundok ng kalungkutan. Gusto mong ilantad ang kanilang paghihiganti. Bakit pupunta rito? Walang signal dito. Ito ang lugar na pinakaliblib sa lungsod. Matarik ang daan sa bundok. Nasa panganib si Shaye. Dinala siya rito para maghiganti. Hindi ba? Gusto mong pumatay ng tao? Kabalikat ng kabaligtaran, isa akong pupunta para iligtas ang tao. At saka, gusto kong ipakita sa lahat ng tao sa mundo. Tumulong ka sa akin na iligtas siya. Iligtas ang tao. Hindi ba gusto mong ilantad si Songlin? At ang relasyon niya sa peking biyenan mo, bakit gusto mo na namang iligtas ang tao? Iligtas ang tao. Maaring mailantad pa rin. Iligtas ang tao. Hindi imposible ang maghiganti. Talaga naman. Lalo kitang hindi maintindihan. Isipin mo ito. Ang asawa ko, isang tanyag na pilantropo, nag-iisa, nagcamping sa bundok ng pagdadalamhati at nanganganib ilan kaya. Ang mga search and rescue team at media, ang makikipag-unahan sa paghahanap at pagsagip. Hindi lang ang media at mga search and rescue team, kundi libo-libong live stream ng mga influencer, isang sikat na taong naglilingkod sa kawanggawa ang nasa panganib. Ito ay, mainit na paksa ng lipunan. Tama ang sinabi, sa bundok ng kalungkutan walang signal ang telepono. Ang aking asawa at peking biyenan. Hindi malalaman na mayroong pagsagip sa labas. Nang dalhin ko ang pangkat ng pagsagip, kapag lumitaw sa harap ng media, ano ang mangyayari? Naiintindihan ko na, sa oras na yon, makikita ng buong mundo ang iyong asawa at palsong biyenan na naglalambingan. Buong mundo ay saksi mo. Lingi, nakakatakot ka naman, para makapaghiganti. Nagplano ka ng ganito, maingat na pagsasabwatan. Pero, may isa pa kayong anak na babae. Ganito. Hindi ba ito masama? Ginagawa ko ito para kay Ningi.
para makipag-date sila. Binigyan nila si Nini ng gamot pampatulog. Hindi lang nila kayo pinainom ng gamot. Pati ang inyong anak na babae ay pinainom din ng gamot. Parusahan ang magkasintahang ito. Ako ang tutulong. Ngunit, para maakit sila patungo sa malayong bundok ng ayuan. Hindi ito biro na bagay. Sinabi mo, nalikas na mapaghinala si Songlin. Sa loob ng 5 taon, hindi man lang lumabas sa subdivision si Wang Li. Linyi, nababaliw ka na ba? Asawa mo yan. Ang gamot mo, hindi siya itulak ng kaunti. Paano mo siya mapapapunta ng kusa? Sa palabas na ito na, siya ang target ng paghihiganti. Susunod. Nasa iyo na. Linyi. GNG Song. Si Ilin ay, bigla ang nagkaroon ng sakit sa katawan. Hindi pa namin alam kung kailan siya magigising. Sa madaling salita, si Ilin ay, nasa kalagayan ng pagiging isang halaman. Mahal, ang iyong kalusugan. Bakit bigla na lang ganito? Paano na ako kung wala ka? Ikaw ay isang bituin ng kawanggawa. Ang iyong ama ay nakaratay sa kama at walang malay ng maraming taon. Hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. Ngayon pati asawa, naging halaman na rin. Talagang ang mabubuting tao ay walang magandang kapalaran. Bakit ka nandito? Paano kung mahuli ka ni Linyi? Ganito na ang kalagayan niya. Ano pa ang ikatatakot mo? Saka pa, ang mabuting manugang ko, naging halaman na siya, ako na biyenan. Hindi ba dapat bumisita? Ikaw nga. Linya, o Linya, nasa bahay niyo ako. Nagkunwari akong paralisadong biyenan mo. Buhay na buhay akong nakahiga ng 5 taon. Ngayon ikaw ang nakahiga dito. Ngunit ikaw ang naging biktima. At lahat ng iyo, ang iyong babae, ay mapupunta na sa akin. Mag-ingat ka. Kapag nalaman ng iba, mahuhuli ka rin. Ano ang kinatatakutan? Hindi na siya magigising muli. Nandito po ba si Ginoong Lin? May dumating. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag mo siyang pag-isipan ng masama. Kayo po ba ang Ginoong Linyi? Kayo po siguro ang asawa ni Ginoong Lin. Si Ginang Song, tama? Talagang napaka-sweet niyo pong dalawa. Tama. Ako si Linyi, Ginoong Linyi. Ito po yung dati nyong in-order sa aming travel agency. Ang honeymoon trip para sa dalawa. Sabi ay para daw sa ika-5 anibersaryo ng kasal. Di ba malapit na ang deadline? Pero ang telepono, bakit hindi matawagan? Kaya dinala ko ito sa inyo. Tama-tama. Naaalala ko, may ganitong bagay. Naway maging masaya ang inyong biyahe. Salamat. Paglalakbay ng honeymoon sa bundok ng pagdadalamhati. Ang asawa mong walang kwenta ay mahal na mahal ka. Ngayon, ang lahat ng kanya. Kasama ako. Hindi ba pa rin? Gamitin natin ang honeymoon na ito bilang ating salo-salong tagumpay. Pwede ba? Bakit hindi? Paalam na, asawa. Walang silbi. Biktima, nakahuli na. Ang asawa mo at ang peking biyenan mo ay nasa daan na ng pagtataksil. Halos oras na para mahuli sa akto. Huwag magmadali, hindi pa oras. Hindi pa oras. Kilala ko si Songlin ng husto. Sigurado akong pipigain niya ang huling halaga. Nang walang silbi kong asawa, talagang hindi makapaghintay ang babae na magdaos ng press conference. Sinabi niyang ang asawa niya ay naging halaman. Ipinahayag niya na idodonate niya ang lahat ng yaman upang magtatag ng charitable organization para makatulong sa iba. Hindi niya alam na ang pera ay mapupunta sa kanya at sa kuya niya. Habang hawak nila ang pera, na masayang masaya habang naglalakbay. Ay, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ay... Ako. Pakiusap, umalis ka sa daan. Ay, ako ang sekretarya ni Jilin. Asawa ni Bibi Song. Si Ilin na nawalan ng malay. Gising na siya ngayon at nasa itaas. Gising na si Jilin. Talagang may awa ang langit. Nga, katatapos lang ni Bibi Song na itatag ang isang charitable foundation sa pangalan ni Jilin. Si Jilin ay nagising na. Talagang may hustisya ang langit. Lumabas na si Ginoong Lin. Kumusta ang pakiramdam ninyo ngayon? Bilang asawa ni Ginang Songlin na isang charity star, kailangan ninyong alagaan ang inyong kalusugan.
Ginoong Lin, bago po kayo magising kakagawa lang ni Miss Song sa inyong pangalan. Nagtayo ng isang kawanggawa na pundasyon. Ngayon ay nasa labas pa rin nagdarasal para sa iyo. Sigurado akong nagpapasalamat ka sa kanya. Isang bituin ng kawanggawa na nagdarasal para sa asawa. Song Lin, ang mabuti kong asawa. Kontrolado mo ang opinyon ng publiko, kasikatan at kayamanan. Kahit ang nasa harap mo, mga veteranong mamamahayag, ay ang pinakamasugid mong tagahanga. Ngunit sakto, ang opinyon na iyong inaasahan, ang magiging talim, na magtatanggal ng mapagkunwari mong maskara. Kapag nalaman ni Emensong ang balita ng iyong pagising, tiyak na magiging sobrang excited siya. Agad na ayusin ang eksklusibong panayam kay Emensong. Hindi na kailangang gawin ang eksklusibong panayam. Ano? Ang aking asawa, ang tanyag na pilantropo na si Song Lin ay nagtatag ng isang pondo para sa kawanggawa, upang ipanalangin ako. Naligaw sa loob ng kabundukan ng awiyan at naipit. Kung sino man ang makakahanap sa kanya, ay bibigyan ko ng 2 milyon, bilang pasasalamat. Sarap. Ngayon ang mga ari-arian ni Linyi ay, nasa kamay na natin lahat. Si Linyi na parang pagong na berde, tinawag akong tatay ng 5 taon. Sa huli, ang lahat ng sa kanya. Kasama ka na, ay naging akin. Sa halip siya, ngayon ay nakahiga sa ospital. Yung taong nasa koma. Hey, baby, malapit na tayo yung pagong na may berdeng balahibo. Hindi niya inaasahan, ang maingat niyang plinano para sa iyo, na malungkot na honeymoon sa bundok, ay naging atin pa, piging ng tagumpay. Bakit walang signal ang cellphone? Walang signal, hindi ba okay iyon? Walang makakontak sa atin. Kahit anong gusto natin gawin, pwede natin gawin. Tawag ni Anma Song. Tunay ngang hindi makontak. Naku, kung si Ginoong Song ay, kung talagang may nangyaring masama, anong gagawin natin? Ginoong Lin, ngayon, ang buong bansa at maging ang buong mundo ay nag-uulat tungkol sa insidente kay Ginang Song Lin. Kami sa media ay agad ding aalis. Pumunta upang hanapin si Genji Song Lin. Huwag kayong masyadong mag-alala, dahil nandyan kayo na puno ng malasakit na media. Hindi ako mag-aalala. Naniniwala ako. Sigurado akong mahahanap ninyo siya. At masaksihan ng inyong mga mata, paano nagkaroon ng relasyon, si Song Lin at ang aking mabuting biyenan. Umalis na tayo. Kung sino man ang makahanap sa kanya, magbibigay ako ng 2 milyon, bilang pasasalamat. Ang sikat na pilantropo na si Song Lin, ay nasa panganib sa Ayuan Mountain. Ayon sa ulat ng aming himpilan, si Song Lin, kilalang pilantropo sa ating lungsod, ay nawalan ng komunikasyon sa kanyang pamilya, habang papunta sa Ayuan Mountain sa labas ng lungsod para magdasal. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang nananawagan sa publiko at nag-aalok ng malaking gantimpala para sa impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Ginang Song. Pinakabagong balita, ang departamento ay nagsimulang magbigay ng mataas na pansin. Maraming pangkat ng paghahanap at pagsagip ang kasalukuyang. Papunta na sa daan patungong bundok ng Ayawan. Koneksyon sa harapan, ang kilalang celebrity at pilantropo na si Song Lin. Ang kaso ng kanyang pagkawala ay kasalukuyang may pinakabagong balita. Ay naku, anong problema, baby? Mag-ingat ka. Hindi maganda kung may makakita sa atin. Mas masaya kung ganito. Saka, sa kalaliman ng bundok na ito, kahit magising ang walang silbi, hindi niya may isip, ako bilang biyenan, ay magdadala ng asawa niya para makipagkita sa iba. Nakakainis. Mabilis. Ang inyong marumi at hayok na pagnanasa ay malalantad sa harap ng buong mundo. Ikaw ba ang sekretarya ni Ginoong Lin? Nasa bundok ng kalungkutan si Miss Song. Sigurado ako, hindi siya makontak ngayon. Walang signal sa bundok. Siguradong may nangyari sa kanya. Pakiusap, iligtas mo siya. Pakisabi kay Ginoong Lin. Huwag siyang mag-alala. Si Ikma Song Lin ay isang bituin ng kawanggawa. Ang mga media mula sa buong mundo ay nagtipon dito. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin. Sumunod kayo sa akin. Bilisan ninyo ang kilos. Ihanda ang mga kamera, ang media ng kalahating bansa. Dumating na lahat. Kailangan nating makuhanan ngayon ng larawan si Genji Song Lin na nasagip sa unang eksena. Sige. Pasensya na kayo. Matagumpay ang plano. Dalhin ang mga reporter at ang rescue team, ihatid mo sila. Sa palabas na ito, malapit na akong imiksena. Nahanap na. Critical ang kalagayan ng mga naipit. Tawag na para sa saklolo. Nahanap na.
Ang sikat na pilantropong si Song Lin ay naroon sa unahan, ang bituin ng kawanggawa ay naipit sa bundok ng hinagpis. Kailangan nating makuha ang unang hand na balita, hindi dapat maunahan ng iba. Malapit nang magsimula ang magandang palabas. Ay, bakit parang naririnig ko ang boses ni Linye? Paano mangyayari iyon? Ang berdeng pagong na iyon ay nasa ospital at naghihintay ng kamatayan. Ginoong Lin ay dapat nandito. Si Ginoong Lin ay tiyak na kagagaling lang sa sakit. Gustong-gusto ko talagang makita si Miss Song Lin. Kaya dumiretso na ako dito. Oo nga. Sobrang gusto ko na siyang makita. Ay, huwag sirain ang larawan ng pagsalba sa isa't isa ng mag-asawa. Dito tayo mag-shoot. Nakaset up na ang mga kamera. Simulan ang global na live broadcast. Kailangang makuha ang charity star, si Ginang Song Lin, na iniligtas ng sariling asawa, na mahal niya sa loob ng maraming taon. Aking mahal na asawa, ang palabas na ito ay maingat na inihanda para sa iyo. Sa wakas, ikaw na ang susunod na aarte. Linye, ano ang ginagawa ng walang silbing ito dito? Hindi ba dapat siya nakahiga sa kama bilang isang halaman at may dala pang napakaraming reporter? Magtago muna. Anong itatago? Mabuti pang lumaban na lang. Nasisiraan ka na ba kapag nakita tayo ng mga reporter? Wala na tayong pag-asa. Bilis, bilis. Miss Song, ayos ka lang ba? Nandito kami para iligtas ka. Wang, sa footage kanina. Miss Song Lin, mukhang nakasuot ng sexy na pantulog. Asawa, magaling ka na ba? Hindi mahalaga ang sakit ko. Ang mahalaga ay ang asawa ko. Kumusta ka ngayon? Asawa, paano mo ako natagpuan? Miss Song, naligaw ka sa bundok ng kalungkutan. Si Jilin ang nagdala sa amin para iligtas ka. Oh, naligaw ako para magdasal. Para kay Linny. Magdasal. Kailangan bang magsuot ng sexing pantulog? Ano bang pinagsasasabi mo? Ang ibig kong sabihin ay, gusto mo bang palabasin yung lalaking nasa loob para makita ng lahat? Ano bang sinasabi mo, asawa ko? Anong lalaki ba? Ikaw ang nagtago sa kwarto ng lalaking iyon. Asawa, tama na. Anong lalaki? Naparito ako sa bundok ng hinagpis para ipagdasal ka upang bumalik ang iyong kalusugan. Talaga? Ngunit nakita mo akong gumaling na. Mukhang hindi ka masaya. Paanong mangyayari iyon? Sobrang saya ko nang makita ka. Uwi na tayo ngayon. Tawagin natin ang anak nating si Nini at magdiwang tayo ng maayos. CJ, papasukin mo ako para makita ko. Tapos uwi na tayo. Pwede ba? Lingy, tama na. Naglakbay ako ng malayo. Isinugal ang buhay para makarating dito sa bundok ng kalungkutan, ipinagdarasal kita. Paano mo nagawang pagdudahan ako na may tinatagong lalaki at nagdala ka pa ng napakaraming mamamahayag para mag-imbento ng kwento laban sa akin? May puso ka ba talaga? Kaya hayaan mo akong pumasok at tingnan, upang patunayan ang iyong kalinisan. Ngayon kalahati ng media ng bansa ay nandito. Lahat kayo ay mga saksi ni King Z. Alam ko nitong mga taon. Lagi kang may hinanakit sa akin. Sobrang abala ako. Napabayaan ko ang pamilya. Hindi kita pinansin. Pero, kailangan mo talagang sa harap ng media. Malaking iskandalo ang ginawa mong chismis tungkol sa akin. Para makaganti sa akin. Hindi ba tayo pwedeng umuwi at mag-usap ng maayos? Gusto ko namang umuwi, makipag-usap ng maayos sa iyo. Pero pagdating sa bahay, sino ang maniniwala? Ikaw na isang kilalang pilantropo ay makikipagrelasyon sa iyong ama. Sa lihim, ikaw. Linye. Linye, nakita mo ba? Itong kwarto, walang tao. Ibig mong sabihin, ikaw lang mag-isa. Nakasuot ng sexing pantulog, sa gitna ng kagubatan. Para sa akin, dapat nakahiga sa kama ng ospital. Ang asawa ay nananalangin. Paano ko ba ito gagawin ngayon? Para maniwala ka sa akin. O baka naman, gusto mo lang akong siraan ngayon. Ito ba ay paninira? Para siraan ako. Ikaw pa nga, gumawa ng kwento, tungkol sa iyong asawa, at biyan ng lalaki. Nagpapanggap ka pa rin.
Kita ng lahat. Sa mga nakaraang taon, ako si Songlin na nasa tabi niya, si Linyi. Magsimula mula sa wala, itinayo ang Lin Group. At ang taong ito na makasarili, traitor, dahil sa ayaw niyang ako'y pumasok sa kawang gawa. Siniraan ako, nakipagrelasyon sa aking tunay na ama. At ang aking ama ay isa lamang na nakahiga sa kama ng maraming taon, isang gulay. Masaya ka bang umarte? Ito ang General Manager ng Lin Group, ang mukha ni Linyi. Ipakikita ko sa buong mundo kung paano ka naging isang taksil. Ngayon, gusto ko nang makipag-divorce sa'yo. Hinihiling ko na umalis ka na walang dala. Masaya ka bang umaarte? Ano bang inaarte ko? Sa pugad ng pagtataksil mo, naglagay ako ng CCTV. Paano nagkaroon ng CCTV sa bahay? Kahit agawin mo, walang silbi. Ngayon ilalantad ko ang mga ito. Ang gumagawa ng kasamaan ay hindi ako, at lalo na hindi ang mga gisings na ito, kundi ang lahat ng mga media na naghihintay sa labas. Kaya, lahat ng ito ay isang patibong mo. Ikaw ang nag-akit sa akin sa bundok ng hinagpis. Ikaw rin ang tumawag sa media. Linyi, mag-asawa tayo ng 5 taon. Paano mo nagawa ito ng ganito kalupit? Malupit ba? Kung ito ay tinatawag na malupit. Kung gayon ang mabuti kong asawa, ikaw at ang aking biyenan ay may relasyon sa loob ng 5 taon. Gusto mo na naman akong lasunin. Ano ba talaga? Paano mo nalaman lahat ito? Agad. Malalaman ito ng buong mundo. Hindi pwede, hindi pwede. Kapag nalaman ito ng media, wasak na ang reputasyon ko. Hindi na ako magiging isang sikat na pilantropo. Lahat ng aking pag-aari ay nasira na lahat. Mahal, nagkamali ako. Nasilaw ako, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako kahit minsan lang. Patawarin ka? Bagay ba? Mahal, isipin mo si Nini, ang ating anak. Kung ang mga bagay ay lumabas sa lahat, paano haharapin ni Nini ang opinyon ng publiko paglaki niya? Kasalanan ko lahat. Lahat ay kasalanan ko. Mahal, para sa kapakanan ni Nini. Patawarin mo ako, pwede ba? May lakas ka pang banggitin si Nini, pero ako ang nanay ni Nini. Mula nang lagyan mo ako ng gamot, nagsimula ang pagtataksil. Tuwing ginagawa ito, si Nini ay ikinakandado sa kwarto. Hinahayaan siyang umiyak at sumigaw. Nini, pumasok ka sa kwarto. Saglit lang. Maging mabait ka. Palayain mo ako. Kahit na sumigaw siya ng malakas, 5 taong gulang pa lang siya, nang ginagawa mo ang mga bagay na ito. Bakit hindi mo naisip? Ikaw ang kanyang ina. Si Nini ay may ina na katulad mo. Kasama sa kanyang tabi, ay ang pinakamalaking banta sa kanya. Mahal, mahal. Lahat ito'y kasalanan ko. Patawarin mo ako. Pangako ko, magiging mabuting ina ako. Mabuting asawa. Nangangako ako. Hindi ko na muling maglalakas loob. Hindi ka na lang basta maglalakas loob. Hindi mo na ito magagawa ulit. Ano ang ibig mong sabihin? Malapit na. Ang iyong maruming gawain ay malalantad sa buong mundo. At ako. Mag-hire kami ng pinakamagaling na team ng abogado para kasuhan ka at tanggalan ka ng responsibilidad bilang tagapag-alaga kay Nini. At saka, gagawin ka pang mang-iiwan na masama ang loob na wala ni isang kusing. At ikaw ay magiging isang daga sa kalye na lahat ay gustong patayin. Linyi, napakabagsik mo. Kung ikukumpara sa ginawa mo sa akin, sa palagay mo, matindi na ba ito? Huwag ka nang magtago, mahal kong biyenan. Asawa ko, nagkamali ako, nangangako ako, hindi ko na ulitin. Ngayon, ituring natin ito, na hindi nangyari, okay ba? Huwag ka nang mag-imbestiga pa. Linyi, nagkaroon lang naman ako ng karelasyon. Nagkamali lang ako ng pagkakamali, na nagagawa ng lahat ng babae. Humingi na ako ng tawad sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Tabi. Kailangan mo bang dalhin sa ganitong kalagayan ang mga bagay? Kung aalis ka ngayon, maaari nating ituring na walang nangyari ngayong araw. Ako pa rin ang mabuting asawa mo. At mabuting ina ni Nini. May ganang ka pang banggitin si Nini. Umalis ka. Uy, tama na. Hindi ba, Linyi? Gusto mo talagang makita ako? Mahal kong biyenan. Makita kang nakatayo. Medyo hindi sanay ah.
Nag-set up ka ng bitag sa akin, hindi ba? Noong una kang nagdala ng gamot, dapat direktang pinatay na kita. Dapat ba tayong muling magpakilala? Wang Li, 43 taong gulang. Isang taong tambay sa lipunan. 13 taon na ang nakalipas. Ikaw at si Songlin na nasa high school pa, ay nagkakarelasyon. Sa kabila ng lahat. Pagkatapos nating magpakasal, nagpanggap bilang ang aking paralisadong biyenan, at nanggugulo sa bahay namin. Ang dami mo palang alam. Alam ko lahat. Mas marami pa kaysa sa iyong iniisip. Matanda ka na. Kumakain ka pa rin. Dali, ano na naman ang nangyari sa'yo? Ano nangyari? Pumunta ako sa pabrika ngayon. Bakit ayaw mo akong papalitan ko ang shift mo? Hinila mo pa ako palabas. Wala akong shift. Kumakain pa kayo dito. Dali, hindi ito shift ng tatay mo. Noong una nagkagulo ka sa pabrika, nambuli ka pa, maraming mga batang babae. May record ka na. Hindi ko iniintindi yan. Bigyan mo ako ng pera, gusto kong magtayo ng negosyo. Ibigay mo sa kanya. Ibigay mo lahat. Nakakainis. Ang perang dala mula sa bahay, ubos na rin ang mga bulaklak. Nakita ko yung lalaki sa kabilang klase. Palaging nakatingin sa'yo. Mukhang gusto ka na namang ligawan. Hindi ako. Basta-basta naliligawan. Uy! Uy, sino ka? Papakilala ko sa'yo. Kung sino ako. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Naaalala ko na. Ikaw si Kuya Lee. Makinig ka. Ako ang nagpoprotekta sa kanya. Huwag mo na siyang titigan. Oh, Kuya Lee, aalis na kami. Awan. Pinoprotektahan ka ni Kuya Lee. Kuya Lee. Simula dito. Ang aking mapagmataas na asawa, at ang walang silbing ito. Ang mga mapagpanggap lamang, na mga parasitiko ay agad nagkakasundo, at inilunsad nila, ang kanilang magkasanib na pamumuhay. Kayong dalawang garapata, ay nakatira sa aking bahay. Ngayon ay papatayin ko ang mga peste at lilinisin ang bahay. Alam mo na pala ang lahat. Mahal, ano ba ang alam niya? Ngayong araw, papatayin ko siya. Tayong dalawa, pwede tayong tumakas ng malayo. Patayin mo ako. May lakas ng loob ka ba? Akala mo hindi ko kaya? Wang Li, anong ginagawa mo? Bibigyan kita ng pagkakataon. Mukhang hindi mo ito mahawakan. Sa labas, nandyan ang media at mga search and rescue team. Sinasaktan mo siya, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ginoong Lin, may kailangan ba kayong tulong? Ginoong Lin, kumusta na ang kalagayan ng iyong asawa? Kami lahat ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Ang aking asawa ay mabuti. Mabuti na hindi na pwedeng maging mas mabuti. Napakabuti niyan. Pakisuyo kay Binibining So. Tiyakin mong tatanggapin ang eksklusibong panayam namin. Huwag kang mag-alala. Gagawin niya yon. Linye, ano ba talagang gusto mong gawin? Humingi na ako ng tawad sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kung talagang gusto mong humingi ng tawad, kaya ikaw ang sikat na bituin ng kawanggawa, sa harap ng mga pandaigdigang media, ay ilahad ang lahat ng marurumi mong gawain, nang walang itinatago, upang humingi ng tawad sa akin at kainini. Linye, ako ay isang bituin ng kawanggawa, ang reputasyon ko ay lahat sa akin. Gusto mo akong humingi ng tawad sa buong mundo, parang pinapatay mo na rin ako. Hindi ko kaya, pangangalun niya, paggamit ng droga, lahat ng ito ay ginawa mo, gusto mo pang maging sikat sa kawanggawa. Baby, huwag kang matakot. Iyong mga ebidensyang sinasabi niya, pwede nating sabihin, na pek iyon. At kahit na, isa publiko yon, ano naman? Pangangaliwa. Sa pinakamasama, iniwan ni Songlin ang lahat ng ari-arian. Pero huwag mong kalimutan, matagal lang nasa bulsa ko. Ang pera mo. Hindi pwedeng ilabas. Hindi pwedeng ilabas. Linyi, sinasabi ko sa'yo. Sa account ng kumpanya ninyo, wala nang natirang kahit isang sentimo. Kahit pa si Songlin ay umalis na walang dala, ang makukuha mo ay isa lamang, walang kwentang kumpanya na walang gustong kumuha. Oh, tama. At saka yung batang pasanin. Talagang katulad ng iniisip ko, parehong-pareho, kayong dalawa. Isa'y tanga, isa'y masama. Sayang nga lang, pagsamahin kayo, ay parehong tanga at masama. Bahala ka na sa sinasabi mo. Pero ikaw, Belding Pagong, sa huli, wala kang natira. Sigurado ka ba? Madadala mo ang pera ko. Gusto mo pa akong linlangin? Talaga bang iniisip mo na ako'y tanga? Hindi ka ba umaasa
sa mga mamamahayag at media sa labas. Kung talagang sasabihin mo, hindi naman ito, hayaan mong malaman ng buong mundo na ikaw ay isang berdeng pagong. At ang mga ebidensya mo maaari naming sabihin na peke ang mga ito. Na yung ano? Linye, nagmakaawa ko, wag mo itong ipagsabi. Pwede ba? At sasabihin ko sa'yo. Sa loob ng 5 taon, tuwing nasa labas ka, naghihirap para kumita ng pera, ako bilang biyenan. Sa bahay, nakikipaglapit sa asawa mo. Sa balkonahe, sa banyo, kahit saan na maiisip mo. Nasubukan na namin lahat, at may video pa akong ginawa. Ngayon, kung pakiusapan mo ako, maaaring, maipadala ko sa iyo ang kopya. At ang pinaka nakaka-excite para sa akin ay, kahit na ngayon, gawin ko ang anumang bagay sa harap mo, wala ka pa ring magagawa sa akin. Walang silbi. Ikaw, Ginoong Lin, ano ang nangyari? Kailangan mo ba ng tulong? Kung bigla silang pumasok ngayon, hindi na maipapaliwanag ng maayos. Mahal, dadalhin ko ang gift card. Dadaan muna ako sa likod. Maghihintay ako sa kotse sa paanan ng bundok. Ikaw ay dumaan lang sa harapan. Lumabas ka sa pangunahing pintuan. Nasa atin lahat ng pera niya. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya sa'yo. Makinig ka ng mabuti. Nasa amin lahat ng pera mo. Wala akong kinatatakutan. Mahal. Nandito ako sa ibaba ng bundok, naghihintay sa iyo. Wala kang pag-aari. Walang kinatatakutan. Hindi talaga kita kayang labanan. Pero ang taong makakapagpatigil sa iyo ay nasa tabi ko ngayon, hindi ba? Hindi ko maaaring tulungan ka, laban kay Wang Li. Tama ang sinabi niya, nasa kanya ang lahat ng pera, ang hawak mo naman, ang tinatawag na ebidensya. Pwede kong sabihin na ito ay sabihin na peke ito. Tama ba? Tingnan mo. Ano iyon? Ito ay live broadcast. Sa totoo lang ito ay ang pinakamakapangyarihang media sa bansa, ang live recording equipment ng Xindu News. Iniligaw mo ako. Tama. Ang lahat ng nangyari rito kanina, na-upload na lahat sa balita ng Xindu Media Database. Sa ibang salita, ito ay isang hindi mo magagawang peke para itago matibay na ebidensya. Linye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong personal mong ipadala si Wang Li na walang hiya sa kulungan. Ano? Hindi ito possible. Ngayon, basta pindutin ko ng bahagya, lahat ng media sa buong mundo, malalaman ang lahat ng nangyayari dito, at ang iyong masugid na tagahanga, si Reporter Wang ng Xindu Media, ay agad na papasok. Upang makita ang totoo mong, ang tunay na mukha ng sikat sa kawanggawa, gaano ito kasuklam-suklam. Hindi pwede, hindi pwede. Ako ay sikat sa kawanggawa. Hindi nila pwedeng malaman, ang mga ito, kung hindi, ang lahat sa akin ay mawawala, kung hindi mo ipapadala, pwede naman. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ipakita mo ang iyong sinseridad, kung hindi, sigurado akong sa susunod na segundo, malalaman ng buong mundo, na ikaw ay isang charity star. Paano naging masamang tao sa pagtataksil? Pasensya na mahal. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagkamali. Patawarin mo ako. Pakawalan mo ako kahit isang beses. Nangako ako, hindi ko na ulitin. Hindi ba't sinabi mo na kapag lumuhod ako at humingi ng tawad ay patatawarin mo ako? Song Lin, ang iyong landas sa pagtubos ay magsisimula sa sandaling ito. Secretary Xin, kailan ba tayo makakapasok para makapanayam? Ito, ano ang nangyayari sa loob? Si Wang Li ay walang-wala, wala siyang kinatatakutan. Sino ang makakatalo sa kanya? Laging nag-iisa si Song Lin. Kaya, sa bundok ng Panaghoy, ang una mong haharapin ay hindi si Song Lin, kundi si Wang Li. Sa palagay ko, dapat lalabas na sila kaagad. Linyay, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Huwag ipaalam ang tungkol sa amin ni Wang Li sa publiko, basta't sabihin mong hindi mo kilala si Wang Li. Kung ganoon ang isyu ng pagtataksil mo, ay magiging maayos na ang lahat. Ano ang sinabi mo? Basta't ipipilit mo na hindi mo kilala si Wang Li, lahat ng nangyari dito ay magiging. Ikaw na mabuting asawa at ina ay nagdarasal para sa akin, pumunta sa bundok ng pagdadalamhati. Pinilit ni Wang Li na dungisan, kahit pinilit ka niya.
Nailipat lahat ng aming pera. Ikaw pa rin ang bituin ng pagkakawanggawa. Higit pa rito, ikaw ay isang biktima. Ikaw ba ay gustong ipahiya ko siya? Hindi, ngunit binibigyan lang kita ng mabuting payo. O kaya, pwede mo ring piliin. Ngayon na at samahan mo si Wang Li. Magkasama na kayong dalawa. Pero kailangan kitang paalalahanan. Kaunti na lang ang oras. Handa na kami. Pwede na tayong magpa-interview. Linye, anong ginagawa mo? Maghanda para sa pagkuha. Kumusta, mga manonood ng Sindu News? Si Ginang Songlin, isang kilalang bituin sa Kawanggawa ay pumunta ng mag-isa sa Ayuan Mountain upang ipanalangin ang kanyang may sakit na asawa. Nagdasal sa Diyos. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang pagkawala ng komunikasyon sa mga sandaling ito. Ang asawa ni Jen Ji-song na si Jilin sa wakas ay natagpuan si Jin Ji-song. Malapit na nating masaksihan ang kanilang pagligtas sa isa't isa. Sa maganda nilang sandali. Jen Ji-song, sa harap ng kamera, ano ang gusto mong sabihin ngayon? Gusto kong sabihin. Kaninang-kanina lang. May humabol sa akin. Ano? Pinilit ako. Ano? Pinter. Mga kaibigan ng Sindu News, kamusta kayong lahat? Magandang araw. Ang kaso ng kilalang tao sa Kawanggawa na si Songlin ay may bagong pag-unlad. Ayon sa balita, nagpunta mag-isa sa bundok ng pagdadalamhati upang manalangin para sa kanyang asawa. Si Jen Ji Songlin ay nagsabing siya sa bundok ng pagdadalamhati ay napilitang gawin ito. Ang aming istasyon ay mag-uulat pa rin mamaya. Ako ang sekretarya ni Emmeline. Ano ba talaga ang nangyari? Song, kailangan mong ipaliwanag ng mabuti para makatawag kami ng pulis. Basta't igit mo na hindi mo kilala si Wang Li, lahat ng nangyari dito. Kaya pa rin, ikaw, itong mabuting asawa at mabuting ina, para ipagdasal ako, pumunta sa bundok ng hinagpis, na pinilit ni Wang na dungisan, ay lalo pang lubos na, biktima. Gusto mo bang ipahiwatig ko siya? Pumunta ako sa bundok, para ipagdasal ang aking asawa, at pagkatapos ay, pwersahang dinala sa kwarto, ng isang hindi kilalang lalaki. Ginawa niya sa akin, hindi nakapagtataka, na si Ginang Song ay nagsuot ng ganoong damit. Asawa, itong damit na pantulog, dala mo ba ito? Mula sa bahay? Sigurado ka ba, na pinilit ka lang, at hindi voluntaryo? Linye, ano ang sinabi mo? Sa oras na yon, sa harap ng pambansang media, ipaamin kay Songlin, na siya ay nililigawan ni Wang Liqiang. Gawin ang bagay na ito, na walang kaugnayan sa atin. Ito ang magiging perpektong plano. Naiintindihan ko, kailangan siya mismo ang umamin sa kasalanan, upang tayo ay lubos na ligtas. Ginoong Lin, si Binibining Song ay para sa iyong kaligtasan kaya siya nagdasal. Paano mo siya masasabihan ng ganyan? Oo nga, paano mo nasabi yan? Oh, talagang hindi makatarungan. Ngayon ang mga mata ng buong mundo ay nakatuon dito. Ginoong Lin, sinasabi mo ang ganitong bagay, inisip mo ba ang magiging resulta? Ako ay, nag-aalala lang. Ang pajama na ito, ay ang kriminal na yun. Pinilit akong isuot. Nagkataon na katulad sa aming ganun lang. Saka tinakot pa niya ako, ang mga account namin sa bahay, lahat ng pera ay nilipat niya. Narinig mo ba, Ginoong Lin? Si Binibining Song ang biktima. Ikaw, dapat ngayon inaalagaan mo siya at pinapalubag ang loob niya. Paano mo naman nasasabi ang mga ganitong bagay? Kailangan lang malaman ang totoo para mahuli ang kriminal na iyon at maparusahan. Mrs., paano siya nakatakas? Nang pumasok ka kanina, pinilit niya akong magtago. Tapos nakita kayo. Parami ng parami ang tao. Kaya tumakbo siya pababa ng bundok sa likod na pintuan. Kakalabas lang namin ng mga litrato. Siya ba iyon? Siya iyon. Napakaganda, sa larawang ito, mas madali nating mahuli ang salarin. Ang balita sa telebisyon ay umabot na sa 1 milyon ang nanonood online. Asawa ko, ikaw na ang mag-report sa pulis. Sa ilalim ng atensyon ng higit sa 1 milyong tao, ako mismo ang tumawag sa pulis para ipahuli siya. Ako ang tatawag sa pulis. Lahat ng ari-arian, 1 milyon. Nasa card na ito. Lahat ng pag-aari ng Berding Pagong ay akin na. Baby, nandito ka na. Pulis. Pag nanakaw, nananakit ang pulis, gusto pang tumakas, inaresto ka na. Galing ng pulis ha. Hindi mo ako matatakot. Hulihin niyo ako. Maniwala ka o hindi, kakasuhan ko kayo. Maging tapat ka. Ngayon ay ikaw ay pinaghihinalaang ng krimen na sa pilitang paghahabol. Ikaw ay inaresto. Pilit. Anong klaseng pilit ang ginawa ko?
Nagpapanggap ka pa rin na tanga. Pumunta sa awa ng bundok para ipanalangin ang asawa. Kahit sinong sikat na pilantropo ay di mo pinatawad. Pati na rin kinuha mo lahat ng pera ng kanilang maliit na pamilya. Mas masama ka pa sa hayop. Kaninang-kanina lang. Pinilit ako. Songlin, ano ang sinabi mo? Hindi ko siya pinilit. Kusang loob, kusang loob. Bakit ka nagwawala? Sikat na artista yan. Magugustuhan ka ba niya? Hinihintay ka. Ay ang mabigat na parusa ng batas. Tara, ayon sa ulat, kamakailan lamang. Ang kriminal na umapi kay Jen Jisoo ay nahuli na. Wang Li, nahuli na. At, bukas ay may pagdinig. Naniniwala ako na, ang batas ay magbibigay ng katarungan kay Ginang Song. Maraming salamat sa lahat, mga kaibigan sa media. Salamat din sa inyong lahat sa kabila ng telebisyon na sumusubaybay sa aming bawat isa sa inyo. Dahil sa inyong malaking tulong, ang aking asawa ay nakatayo rito ng buo. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Mahal. Bukas, sabay tayong maghintay ng pagdinig. Okay ba? Okay. At, gusto kong imbitahan ang lahat ng mga kaibigan mula sa media. Nasamahan kami bukas upang masaksihan kung paano mapaparusahan ang kriminal na ito. Masaya akong gawin ito. Linye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ginawa ko na ang lahat ayon sa sinabi mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kung si Wang Li ay babaliktad sa korte, ano ang gagawin? Problema mo na yon. Gusto ko lang na ang lahat. Saksi tayo. Sa kahangahangang. Napakagandang sandali. Linye. Ang galing mo talaga. Ngayon pa lang nagsisimula ang magandang palabas. Ito ang unang beses kong pumunta sa bahay mo. Ito sina Wang Li at Songlin. Isang lugar na nagtiis ako ng 5 taon. Nabenta na ang bahay na ito. Halika. Inom tayo. Linye. Napaka-relax mo naman. Bukas na ang paglilitis. Kahit na nasa kulungan na si Wang Li. Pero kung bukas, sa pagdinig, ipipilit niyang tutulan at sabihin ang tungkol sa kanila ni Songlin. Sa kanilang lihim na relasyon, di ba siya mapapawalang sala? Hindi ba ito mga bagay na dapat kong alalahanin? Sino ang dapat mag-alala tungkol dito? Siyempre, ang mabuti kong asawa, si Songlin. Ang malaking palabas na ito. Sinamahan niya ako hanggang ngayon, hindi niya papayagan na. Bukas sa live na pagdinig. Sasabihin ni Wang Li ang lahat ng katotohanan. Hindi niya papayagan. Ibig mong sabihin bago ang pagdinig bukas. Mag-iisip ng paraan si Songlin para pabagsakin si Wang Li. Iyan ay problema niya. Walang kinalaman sa atin. Buti na lang at hindi kita kaaway. Linye. Muli mong binago ang pagkakaintindi ko sa iyo. Ikaw. Nakakatakot ka. Naniniwala akong si Wang Li ngayong gabi ay hindi magkakaroon ng magandang karanasan. Ipinapasa ko na sa'yo. Uy, kapulisan, pakawalan mo ako. Ako ay napagbintangan lamang. Hindi ko siya pinilit. Maging tapat ka, lahat ng pumupunta rito. Sinasabi yan ng bawat isa, ako ay napagbintangan lamang. Ikaw ay napagbintangan lamang. Hindi ba't ang mga artista ng kawanggawa ay kusang lumalapit sa iyo? Ay naku, kuya, talagang siya ang lumapit sa akin. Siya ang aking kasintahan. Hindi mo pa ba sasabihin, pumunta ang mga tao sa bundok ng kalungkutan para makipagtagpo sa iyo, hindi ba? Hindi mo man lang tignan ang sarili mo sa salamin at makita kung ano ang itsura mo. Songlin, kailanman ay papatayin kita. Wang Li, may dumating para makipagkita sa iyo. Pumunta ka sa silid pagpupulong. Sino ang pupunta sa lugar na ito para dalawin ako? Songlin, sino? Songlin, bakit mo ako sinisiraan? Pinipilit kita. Bakit kailangan mong maging tapat? Maupo, kamusta? May gusto akong makipag-usap sa kanya ng sarilinan. Sige, Jen Jisoo, Wang Li, makinig ka sa akin. Si Ginang Song ay isang bituin ng kawanggawa. Kung mangahas ka pang gumawa ng kalokohan at bastusin si Ginang Song, tandaan mo ito, habang buhay, hindi ka makakalabas mula sa kulungan. Songlin, bakit mo ako sinisiraan? Pinilit ka ba? Bakit? Sinabi mong pinilit kita. Pinilit lang ako ni Linye. Pinilit ni Linye. Oh, alam ko na. Nag-aalala ka na ikakalat niya ang tungkol sa iyo bilang asawa ang tungkol sa pakikiapid sa ibang tao. Pero huwag mong kalimutan, ako si Wang Li ay may bibig din. Kung kaya niyang magsalita, kaya ko rin. Pero huwag mong kalimutan, ako si Wang Li ay may bibig din. Kung kaya niyang magsalita, kaya ko rin. May 3 oras pa, bago magsimula ang pagdinig. Ngayon, nandito ako para iligtas ka. Iligtas ako.
basta't sabihin mo na tayo'y hindi magkakilala, walang nangyari, maililigtas kita. Estranghero, ganito lang. Kapag nasa korte na, may tuturo ko, na si Lini ang pumilit sa akin na siraan ka. Sa oras na yon, ang pumunta sa kulungan ay si Lini lang. Oo nga. Pagdating ng panahon si Lini, lahat ng pag-aari ng taong iyon, kasama ka, ay akin pa rin. Tama. Halika, mahal, uminom ng tubig. Medyo nauuhaw na talaga ako. Magandang araw sa lahat. Ang sikat na pilantropo na si Ginang Songlin, sa kaso ng pamimilit, ay magsisimula na ngayong araw. Balitang Sindu, mamaya ay mag-uulat mula sa korte, para sa buong detalye. Mrs. Mamaya sa korte, nasa iyo ang pag-asa. Ginang Song, kasama mo kami, kailangan natin tiyakin na si Wang Li ay maparusahan ng batas. Mister, kailangan mo bang palakihin ang bagay na ito? Hindi naman kailangang magulo. Sabihin mo na lang sa lahat ng media ang kwento ng pag-ibig mo kay Wang Li at maliligtas mo siya. Ngunit ang pagiging bituin mo sa kawanggawa, ang reputasyon, ay maaaring hindi na mapanatili. Tingnan, ito ang nanakit sa sikat na pilantropo na si Songlin na lalaki. Ay masamang tao sa korte ay mailakas pa ng loob na maging arogante. Ginoong Lin, kailangan mong igiit na siya ay hatulan ng habang buhay na pagkabilanggo o kahit parusang kamatayan. Ikaw, hahatulan mo ako ng kamatayan dahil lang kay Linina Berding Pagong. May kakayahan ba siyang gawin ito? Wang Li, nakaupo na sa upuan ng nasasakdal. Pero ang yabang pa rin, upuan ng nasasakdal. Sasabihin ko sa iyo, ako ngayon, hindi makukulong at maglalakad ka pa ng mayabang, palabas dito. At ikaw na Berding Pagong, ay magiging clone. Magiging pinakamalaking biro. Sana mamaya, ganito ka pa rin kayabang. Sa buong buhay ko, ang yabang naman. Inakusado. Nagsimula na ang paglilitis, biktima. Mangyaring ilahad mo ng tapat, kahapon sa bundok ng hinagpis. Ano ba talaga ang nangyari? Hey baby, sabihin mo sa lahat, ang relasyon natin. Para makita ni Lini ng mabuti. Kung paano akong lumalakad, ng buong tapang palabas dito. Kahapon sa bundok ng Ayuan. Nasaktan niya ako. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Tumahimik. Tumahimik ka. Ikaw nandito. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Kahapon, para sa akin, magdasal para sa asawa ko. Nag-iisa akong umakyat sa bundok ng kalungkutan. Naway pagpalain ng Diyos si Songlin. Handang ipagpalit ang lahat para sa kalusugan ng asawa ko. Sino? Sino yan? Sino ka? Sino yan? Nandito. Munting maganda. At pagkatapos ay nakilala ko ang taong ito. Pilit niya akong dinala sa maliit na kubo. Munting maganda, bakit ka nagtatago? Pumunta sa bundok para magdasal. Nakilala ko ang tito ko. Ito ay kapalaran. Halika. Isuot mo ito. Hayaan mong alagaan kita ng tito mo. Hindi ko isusuot, patayin mo na lang ako. Papatayin kita? Hindi ko kaya. Narinig ko lahat. Di ba may asawa kang lumpo? Kung hindi mo tatanggapin, papatayin ko siya ngayon din. Ganito. Hindi lang niya ako sinaktan. Pinilit pa niya akong ibigay lahat ng ang pera ay naipadala na sa kanya. Kalokohan. Ay, pawang kasinungalingan. Si Songlin na masamang tao, papatayin kita. Magpakatotoo ka, akusado. Ginawa niyo ito ng mahusay, Jin Ji Song. Huwag ikahiya ang mga bagay na ito. Nasabihin, tanging sa ganitong paraan lamang, maaaring maparusahan ang kriminal na ito. Hindi tulad ng iniisip mo ang katotohanan. Hindi ko siya sinaktan. Umupo ng maayos. Wala akong ginawa, wala. Na-detect na namin ang iyong sa katawan ng biktima. Paano mo masasabi na wala? Kusang loob niya iyon. Na makipagrelasyon, nagsisinungaling ka. Isa akong kilalang tao sa kawanggawa. Ang asawa ko ay ang presidente ng Lin Group. Paano ko naman magkakaroon ng voluntaryong ugnayan sa isang tulad mong basura ng lipunan? Songlin, niloko mo ako sa plano mo.
Gusto mong makipagsabayan, ha? Sasabihin ko ngayon sa lahat ng tao, tungkol sa relasyon natin. Sa totoo lang ako ang iyong tagapag-alaga. Bakit ganito ka-emosyonal ang masamang taong ito? Plano ba niyang saktan? Sige nang Songlin sa korte. Oo nga, kung ganun, lahat ng bagay tungkol sa lalaking iyon ni Linyi, kasama ka, ay magiging akin. Tama. Oo nga. Halika, mahal, uminom ng tubig. Ikaw ang nagdulot nito sa akin. Biktima, mayroon ka pa bang gustong idagdag? May gusto akong sabihin. Ang aking asawa ay isang bituin ng kawanggawa. Siya ay sinaktan ni Wang Li. Ang damdamin ng aming pamilya ay higit pa sa damdamin ng sambayanang Pilipino. Dito, gusto kong hilingin sa hukom. Nahatulan ng kamatayan si Wang Li. Ang paghatol kay Wang Li ng kamatayan ay ang sama-samang hangarin ng mga mamamayan. Parusang kamatayan, parusang kamatayan, parusang kamatayan, parusang kamatayan, parusang kamatayan. Lahat ay tumayo. Ang hatol ng hukuman. Ang akusado na si Wang Li ay napatunayang may sala sa panggagahasa at paglustay ng ari-arian at iba pang mga kasalanan, pinagsama-samang parusa. Ipapatupad sa ibang araw. Aking mahal na asawa, ngayon ay nabigyang katarungan ang ating paghiganti. Mukhang hindi ka masaya. O baka naman, gusto mong sabihin ang katotohanan at iligtas ang iyong matandang kasintahan. Hindi pwede. Hindi maaari. Kaya maging masaya ka. Si Wang Li ay nahatulan ng kamatayan. Talagang nakagagalak ito. Talagang mahusay ka, Linyi. Nagawa mo pang si Songlin mismo ang nagdala sa kanyang kasintahan, sa kanyang kapahamakan. Si Wang Li at ako ay nagkamali ng parehong pagkakamali para kasing naniniwala kay Songlin. Ang masamang babaeng ito, anuman ang makuha niyang resulta, ay hindi na nakakagulat. Ngunit sa huli, ang pangunahing sanhi ng lahat ng ito ay si Songlin. Ngayon na lumabas na ang hatol, hindi lang siya nakakuha ng awa ng buong bansa, pati na rin ang kanyang charitable foundation ay nakatanggap ng milyon-milyong donasyon. Talaga bang ganito mo na lang siya papakawalan? Huwag kang mag-alala. Ang magandang palabas ay nasa hulihan pa. Mayroon pang kasunod. Ano ito? Ikaw sa pamilyang ito, lahat ng mga bagay ay narito. Mahal kong asawa, anong ibig mong sabihin? Gusto kong umalis ka ng walang dala. Umalis ka ng walang dala. Asawa, sinunod ko na lahat ng sinabi mo. Inakusahan ko si Wang Li, at kahit nilagyan ko siya ng gamot, paano mo ako may tataboy ng wala man lang dala? Una, hindi kita pinapilit na isisi si Wang Li, lalo na nalasunin mo siya. Lahat ng ginawa mo ay dahil natatakot ka na si Wang Li ay isisiwalat ang inyong relasyon. Pangalawa, tawagin mo akong asawa. Karapat-dapat ka ba? Linyi, pinagplanuhan mo ako. Mula umpisa hanggang katapusan, pinagplanuhan mo ako. Mula noong unang araw na naging tayo, nakikipagrelasyon ka na sa isang lalaking mas matanda sa iyo ng halos 20 taon. Nagsama kayo sa pagtataksil. Pagkatapos kitang pakasalan, pinapagpanggap mo pa siya bilang paralisado kong biyenan. Habang araw-araw akong nagtatrabaho sa labas ng bahay at nagpapakasasa kayo sa kaligayahan sa loob ng bahay ko. Ngayon sinasabi mong ako ang nanloko sa'yo. Patawad, mahal ko. Nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede ba? Alang-alang sa anak natin. Kay Nini, pwede ba? May mukha ka pang banggitin si Nini. Kung may kaunting pagmamalasakit ka kay Nini, hindi mo gagawin ang pagkuko sa kabit mo sa loob ng pamamahay natin. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang magkaroon ka pa ng pagkakataon na makita si Nini. Hindi pwede, Linyay, hindi mo ito magagawa sa akin. Tinago mo sa akin habang ikaw ay palihim na nagpapakasasa sa iyong mga kalibugan. Nang nilagyan mo ako ng lason at palihim mong inilipat ang mga ari-arian. Naisip mo ba, kahit minsan, na hindi mo dapat gawin sa akin ito? Permado, ang shares ng foundation na pagmamay-ari ko ibalik mo sa akin ng walang kulang. Linyay, ganito mo ba talaga ako? Kagrabihan? Pipirmahan mo ba o hindi? Ayoko pumirma. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong kalimutan. Si Wang Li ay isa ng kriminal at hinatulan ng kamatayan.
Ang sinasabi mong, mga ebidensya ng pagtataksil, wala na yon. Bakit ako pipirma? Ang iyong kawalang hiyaan, talagang ang hindi ako binigo. Pero maya-maya lang, magmamakaawa kang papirmahin ako. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo dali, sino yung nakatayo sa may pintuan? Si Songlin, silang dalawa. Kilala mo naman siguro, di ba? Mama, Papa. Bakit nandito sila? Siyempre, ako ang nagpatawag sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam. Ang anak kong babae na hindi ko nakita ng mahigit 10 taon ay isa ng sikat na pilantropo. At mayroon din siyang isang amang nakahiga sa kama ng maraming taon. Nandito ka ba, Linlin? Miss ka na namin ng mama mo. Paano ninyo nalaman? Napakaraming bagay. Alam ko. Nang higit pa sa inaakala mo. Ikaw na babaeng tinalikuran ng sarili mong mga magulang para sa isang lalaki. Tulog na. Sige na. Mahina ang pangangatawan ng mga magulang ko. Ito ang perang pangtawid buhay nila. Tama bang kunin natin lahat ito? Mahal ko, pagkatapos nating magtanan, naisip mo ba na maghirap tayo? Ang perang ito, isipin na lang natin na dote nila ito. Ay Samir, kung ganun dapat, mabuti ka sa akin. Nasaan ang bankbook? Takbo. Linlin, hindi ka dapat magnakaw. Ninakaw mo ang pera sa bahay, lahat ng ipon mo. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi ka umuwi. Matapos kang sumikat, nagpadala ka pa ng tao para bantayan ang mga magulang mo sa probinsya, para lang masiguro na hindi ka nila mahahanap. Hindi ko ibubunyag ang pagpapanggap mo. Songlin, napakasama ng loob mo. Lingi, napakasinungaling mo. Para lang mapalayas ako ng walang dala, ginagamit mo pa ang bagay na ito para takutin ako. Masinungaling ako. Wala ako kumpara sa'yo. Maliit na bagay lang yan. Parang boses ni Linlin ang narinig ko. Linlin, nandyan ka ba? Tungkol sa nangyari noon, hindi ka sinisisi ni na mama at papa. Buksan mo ang pinto, pakiusap. Pipirmahan mo ba o hindi? Linye, sinasabi ko sa iyo, hindi ako kailanman pipirma. Basta't hindi ko bubuksan ang pinto. At hindi aaminin na sila ang mga magulang ko. Wala kang magagawa para patunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Sa usaping kawalang hiyaan, hindi mo talaga ako binigo. Dismayado. Pero Songlin, naisip mo na ba ngayon na ang pagiging pilantropo mong bituin ang siyang magiging sandatang tutusok sa iyong pagkukunwari? Anong ibig mong sabihin? Kalahating oras ang nakalipas. Tumawag na ako ng pulis. Ano? Hello, gusto kong mag-report. Ako ang asawa ng pilantropong artista, si Songlin. Ang biyenan ko na ilang taon ng paralisado ay nawawala. At saka, nabalitaan ng mga reporter na ang ama mo, isang kilalang pilantropo, ay nawawala. Papunta na sila rito. Bilisan mo pa. Kasong kinasasangkutan ni Songlin, ang pilantropong artista, ay katatapos lang. Ang ama kong paralisado ng maraming taon ay misteryosong nawawala. Isa itong malaking balita. Bilisan mo. Mamaya, pagdating ng mga reporter at ang mga tunay mong magulang na nakakandado sa labas ay magkakaharap. Pagdating ng panahon, ang iyong pagkatao at ang iyong pagtataksil kay Wang Li, ang iyong pangangaliwa, lahat ng iyong mga kasalanan, ay isisiwalat sa publiko. Hindi pwede. Kapag nalaman ito ng media, masisira ang reputasyon ko, masisira ang buong karera ko. Mabait na bata. Buksan mo ang pinto. Anak, miss na kita. Linye, para mapirmahan ko ang kontrata. Lalayas ako ng walang dala. Ang lupit mo pala. Malupit ba? Binibigyan lang kita ng pagpipilian. Alin ba ang mas mahalaga? Ang pera o ang iyong reputasyon bilang pilantropo? Pero pinapaalalahanan kita, malapit ka nang mawalan ng pagpipilian. Nasaan na si Linlin? Miss na kita, anak. Pipirma ako.
Linyi, napirmahan ko na. Buksan mo ang pinto. Papasukin mo sila. Huwag mong hayaang makalapit ang mga reporter. Maligayang pagdating sa inyo. Linlin. Anak ko. Ikaw nga. Tuloy po muna kayo. Tuloy kayo, tuloy kayo. Nay, tay, paano ninyo ako nahanap? Dito. Oh, si Kobayashi. Ang sumundo sa amin. Oo nga, si Kobayashi. Siya ang aming mabuting manugang. Sabi niya sa mga nakalipas na taon, palagi mong iniisip na may utang na loob ka sa amin. Sinundo niya tayo ngayon para sorpresahin ka. Para bigyan ka ng sorpresa. Bakit, mahal ko? Hindi ka ba masaya na dumating ang mga magulang ko? Masaya ako, masaya ako. Ang aming si Linlin ay talagang mapalad. Nakahanap ka ng napakagandang asawa at nakatira pa sa ganito kalaki at kagandang bahay Nga. Mama, Papa, maupo muna kayo. Linye, ginawa ko na ang sabi mo pumirma na ng kontrata. Dalian mo at paalisin mo na ang mga reporter na ito. Kung hindi, sisiguraduhin kong pareho tayong masasaktan. Huwag kang mag-alala, makikipagtulungan ako. Ginoong Lin, nakarating sa amin. Ang nangyari sa ama ni Binibining Song kaya agad kaming pumunta rito. Salamat sa inyong pagmamalasakit. Subalit, sa ngayon ay hindi ko na kailangan ang tulong ninyo. Mahal kong asawa. Nakita na, ang kanyang tunay na ama. Kung ganoon ay, hindi na namin kayo abalahin. Naging maayos ang ating pag-uusap. Tungkol kina mama at papa. Nagtagumpay na si Linlin. Linlin, kakaupo lang natin. Aalis na naman tayo. Saan naman tayo pupunta? Nga, nasaan si Xiaolin? Dadalhin ko muna kayo para kumain. Tapos, pumunta sa ospital para magpatingin. Ang ating si Linlin, napakamasunurin ngayon. Nga. Huwag na huwag silang hayaang makalabas. Huwag kayong mag-alala. Alam ko po ang gagawin ko. Dalhin sila sa ACU sa rooftop. Bawal ang sinuman na pumasok o lumabas. Sinayang lang namin ang pagpapalaki sa iyo. Nay, huwag mo akong sisihin. Para sa aking reputasyon, para sa lahat ng mayroon ako ngayon. Ito lang ang magagawa ko. Kung sisisihin, kayo ang dapat sisihin. Hindi kayo dapat pumasok sa buhay ko. Umalis ka, hayop ka. Hayop ka, walang utang na loob. Mahal kong asawang si Linyi. Pinilit mo akong pumirma ng kontrata sa paglilipat ng shares. Ano ngayon? Huwag mong kalimutan, habang mag-asawa tayo, lahat ng ari-arian ay atin, magkasamang pag-aari. Ngayon, ako naman ang makakalaban mo. Magandang araw po, Ginang Song. Ako po ang inyong naka-schedule na eksklusibong abogado. Ginang Song, nabalitaan ko pong noong nakaraan pumunta kayo sa bundok Ayuan. Ipinagdadasal ko ang iyong asawa. Sinaktan siya ng isang tulisan. Dumanas siya ng malas. Ang tulisang iyon, napakasama niyang tao. Nasaktan ka pa niya, isang mabuting taong kilalang pilantropo. Pero buti na lang, mayroon kang isang mahusay na asawa na laging nasa tabi mo. Siguro ngayon ka pumunta sa aming law firm para ipagpatuloy ang kaso ng attempted murder at panagutin ang may sala. Kailangan ba naming maghanda ng liham para magsampa ng kaso? Hindi. Hindi ako naparito ngayon para kasuhan ang kriminal. Bagkus kabaliktaran, ang kakasuhan ko ay si Linyi. Ano? Ay dademanda ko si Linyi. Nangaliwa siya. Hihilingin ko na wala siyang makuhang kahit ano sa paghihiwalay namin. Ay dademanda ninyo si Ginoong Lin? Kung hindi ako nagkakamali, ang relasyon ninyo ni Ginoong Lin, napakaganda nito palagi. Kung tutuusin, kahit na magdemanda tayo, kailangan pa rin natin ng ebidensya. Ebidensya, mahalaga ba yun? Ginang Song, hindi po ba kayo nagbibiro? Kung walang ebidensya, paano namin kayong matutulungan kasuhan si Emma Malin? Kahit sa korte, hindi kayo mananalo. Huwag mong kalimutan, isa akong kilalang pilantropo.
Ang opinyon ng publiko, ito ang ating pinakamahusay na sandata. Tungkol naman sa ebidensya, hindi ka ba maaaring gumawa ng sarili mo? Kumusta? Mga kaibigan, ang pilantropong si Anne Magsonglin ay kinasuhan ang kanyang asawa na si Linny. Isang kaso ng diborsyo dahil sa pagtataksil ay malapit ng simulan. Mag-ulat kami ng live para sa inyo. Mga manonood, ang paglilitis na ito ay mainit na pinag-uusapan, kaya naman isasagawa ito ng sabay online at offline. Ang pilantropong bituin na si Anne Magsonglin ay nandito mismo sa tabi ko. Linyay, ngayong araw, ipapakita ko mismo sa iyo kung paano ko agawin ang lahat ng sa iyo. Paano ko kukunin ang lahat mula sa iyo. Magsisimula na ang paglilitis. Naghahabla, magsimula ka na. Ilahad ang iyong kahilingan, iyong karangalan. Nais ko pong magsampa ng diborsyo. Kamakailan lang, nanalangin ako para sa aking asawang may malubhang sakit. Mag-isang pumunta sa bundok ng hinagpis. Hindi ko inaasahan na mapapahamak ako at ang aking asawa pagkatapos gumaling sa malubhang sakit dahil sa sama ng loob sa panggagahasa sa akin ay palihim na ng babae. Maging inilipat niya ang mga ari-arian ng pamilya. Ang Linny na ito ay talagang masamang tao. Nagdasal ang asawa niya para sa kanya, pero dinungisan niya ito. Hindi lang siya walang utang na loob, nangaliwa pa siya paglilipat ng ari-arian. Kailangang lumayas ng walang dala. Akusado, may gusto ka bang ipaliwanag? Pangangalo niya habang kasal, paglilipat ng ari-arian. Kayong mga tagalabas, akala ninyo, alam na alam ninyo, lalaban kami para sa katarungan. Siyempre, maaari kayong magsalita para kay Ginang Song. Ngunit tandaan ninyo, kayo ay mga tagalabas lamang. Iyong kamahalan, inihiling ko na iharap ang testigo. At hayaan ang tunay na sangkot ang magsalita. Saksi ay ang mga tunay na magulang ni Emma Song. Hukom. Magsasaksi ako. Si Xiaolin. Linye. Hindi siya nangaliwa. Hindi ganito ang nangyari. Hindi katulad ng sinabi na nangyari. Ang totoo, ang nangaliwa ay ang anak ko, si Songlin. Paano sila nakarating dito? Hindi ba't ikinulong ko sila sa mental hospital? Ano? Para maitago ni Songlin ang madilim niyang nakaraan. Ipinadala niya ang kanyang tunay na mga magulang sa mental hospital. Ang kontrabidang si Songlin, para sa kanyang reputasyon, ay gagawin ang lahat. Pero dahil din dito, itinulak ang kanyang mga magulang para kalabanin siya. Kung ganoon, magiging kakampi natin sila. Linlin, huwag ka nang magmatigas. Simulat sa pool, ikaw ang mali. Ikaw pala. Hindi, sila, hindi ko sila totoong mga magulang. Ang tatay ko, paralitiko na ng maraming taon. Matagal na siyang nasa estado ng pagiging vegetative. Nakalimutan na ba ninyo lahat? Kamakailan lang, ang asawa ko ay nag-report sa pulis na nawawala ang tatay ko. Opo, iyong karangalan. Kaya itong dalawang taong ito ay imposibleng maging mga magulang ni Songlin. Gumagawa ng peking ebidensya si Linny. Tama, siya ay pinaratangan ng walang kasalanan. Ginang Song, huwag kayong mag-alala. Hindi namin hahayaan ang masamang taong si Linny na manira sa inyo. Iginagalang na Hong Kong. Hinihiling ko po, pagsusumite ng ebidensya. Ito ang resulta ng DNA test. Si Songlin at Song Jiangwoo ay mag-ama nga. Ang ebidensyang ito ay tinatanggap. Ano? Sino ang ama na nasa vegetative state? Ako. Hindi ba siya sinentensyahan ng kamatayan? Paano siya nabubuhay pa? Ako ang sinentensyahan, hindi ibig sabihin agad akong pinatay. Babaeng ito, nakita mong bumalik ang tatay mo, ganyan ka ba katakot? Ay, ikaw na mapangpilit, bakit naman ako matatakot sa iyo? Nga, hindi ba't ito ang pinipilit kay Ginang Songlin? Paanong magiging ama ni Emma Songlin? Pinilit, mula umpisa hanggang katapusan. Siya ang lumapit sa akin. Noon sa bundok, siya rin ang unang lumapit. Paanong mangyayari iyon? Ang pilantropong bituin na si Songlin. Paano makikipagsama sa isang molester na tulad mo? Hindi ako naniniwala. Tingnan mo, nandito ang mga video namin na nagtatalik sa mga nakaraang taon. Ang telepono ko, punong-puno na.
Tigil! Ano ba kayo? Tingnan ninyo. Ako ang kabit niya. Naging kabit niya. Ako ng mahigit 10 taon. Naging tatay-tatayan din niya ako ng mahigit 10 taon. Iharap ang ebidensya. Mula simula hanggang katapusan, ang babaeng ito, ang may pakana na lasunin, ang kanyang asawa, pagkatapos sa bundok, nakunan kami ng media, na may relasyon, para protektahan ang sarili niya. Pinagbintangan niya akong pinilit ko siya, gusto niya akong mamatay. Ang mga ebidensyang ito, walang problema. Songlin, kailangan mong magpaliwanag. Ako, totoo pala ang lahat ng ito. Ang pilantropong artista na si Songlin, ang idolo ko. Ganito pala kasama ang ugali niya. Songlin, nakakadismaya ka. Nakakasuka ka. Hindi totoo yan, hindi ganyan. Hindi ganyan, hindi ganyan. Huwag mo akong kunan. Huwag mo akong kunan, ang taong sangkot, tahimik. Linye, ikaw ang may kasalanan nito sa akin. Ikaw ang sumira sa akin. Gusto mo akong sirain. Ang sumisira sa'yo, ay ikaw lang naman. Songlin, babaeng ito, papatain kita. Demonita ka, matagal na tayong magkakilala. Para lang sa walang kwentang, pagpapanggap mo bilang isang pilantropong artista, pinaratangan mo pa ako, ng panlalason sa'yo. Kasalanan mo yan. Inarangan mo ang daan ko, dapat ka lang mamatay. Linlin, huwag mo nang ulit-ulitin ang pagkakamali mo. Maaari ka pang magbago ngayon. Kami ng nanay mo, ay patatawarin ka. Ikaw, at kayo. Hindi kayo dapat. Nasa mental hospital ba kayo? Bakit kayo lumabas? Hindi ko kailangan ang patawad ninyo. Sana mamatay na kayo. Songlin, tingnan mo ang sarili mo. Ngayon, ikaw na isang sikat na pilantropo. Isa siyang tunay na kontrabida. Lingi, ikaw Lingi. Pinlano mo lahat ng ito laban sa akin. Nagsisisi ako, na hindi ako naglagay ng mas maraming gamot noon, para patayin ka na. Huwag mo akong hawakan. Nakakagulat na balita, ang pilantropong si Songlin, nabunyag ang tunay na pagkatao sa korte. Siya pala ang pumatay sa sarili niyang asawa, at nanloko sa kanyang mga magulang. Demonyo talaga siya, nakakapanggigil. Hindi totoo yan. Isa akong malaking bituin. Isa akong pilantropong bituin. Songlin, hindi ikaw. Hindi ka kailanman naging ganoon. Ang iyong walang laman na puso, ay pinupunan mo ng mga ilusyon. Pinupunan mo ito ng paulit-ulit na. Duguan mong pinanatili ito. Lahat ng ito. Kasalanan mo lahat ito. Sarili mong kagagawan. Sarili mong kagagawan. Ako ay isang malaking bituin. Ako ay isang pilantropong bituin. Songlin. Nabaliw na siya. Hindi niya matanggap ang lahat ng ito. Kahit na nabaliw na siya. Gusto niya pa ring mabuhay. Sa sarili niyang katang-isip na panaginip, ang hukuman ay nagpapasya. Songlin. Nahatulan sa kasong pagpatay. Iligal na paglilipat ng ari-arian. At iba pang mga kaso. Pinatulan ng pagkakakulong ng 3 taon. Sa wakas, natapos na. Nakapagdesisyon na ako. Ihahanda ko si Nini para manirahan at mag-aral sa ibang bansa ng pansamantala. Lalayo kami sa lahat ng gulo rito. Para sa iyo ito. Ito ang dokumento ng paglilipat ng Charity Foundation. Kumpara sa akin at kay Songlin, mas bagay kang mamahala nitong Charity Foundation. Umaasa akong magagawa mo. Itong Charity Foundation na nag-ugat sa kasamaan ay mamukadkad tungo sa magandang kinabukasan. Umalis ka na. Paalam. Ang pilantropong bituin na si Songlin ay sinintensyahan ng pagkakakulong ng 3 taon dahil sa sakit sa pag-iisip, ginagamot sa bilangguan. Papa, Mama, anong nangyayari? Inay, nagkamali ako. Itinatama ko na. Nini, makikita ko pa ba si Inay? Kung maitatama ko ito ng maayos, tiyak na magkakaroon tayo ng pagkakataon.